Mahal ko ang teacher ko. Bago ang lahat, hello everyone, welcome to Beyond Words. Dear Diary, grade 12 ako noon, section 1, laging top 3, masipag, mabait, tahimik. Dumating siya sa kalagitnaan ng taon. Sir Luis, bagong guro sa contemporary issues, late 20s, neat ang polo, mabango, matino magturo, marunong mag-joke, at higit sa lahat, marunong makinig. Isang araw, pinuri niya yung essay ko. You write like someone older than you. Malalim. Galing. Hindi ko alam kung dahil lang sa papuri o dahil sa paraan ng tingin niya habang sinasabi yon. Pero doon nagsimula yung tibok ng puso ko. Tuwing vacant, nandun ako sa classroom niya. Advice time kuno. Pero sa loob-loob ko, gusto ko lang siyang makasama. Hindi siya lumalampas, hindi siya nambobola, pero alam kong ramdam niya kung gaano ko siya tinitingala. At bata, kahit kaunti, may espesyal din akong puwang sa kanya. Isang gabi, nagka-text kami. Sir, pasensya na po kung minsan clingy ako. Sir Luis, hindi ka clingy. You're just thoughtful. But be careful, some feelings hindi laging dapat sundin. Yon ang unang heartache ko. Hindi dahil iniwan ako, kundi dahil hindi niya ako sinubukang hawakan. Graduation day. Hindi ko alam kung napansin niya na sa bawat picture na kinunan sa stage, mas nakapingin ako sa kanya kaysa sa diploma ko. Hindi siya nagparamdam pagkatapos ng graduation. Walang goodbye message, walang I'll miss you, walang kahit ano. Pero isang taon matapos akong graduate, nakita ko ang Facebook post niya. Engaged na siya. My caption, to the one who taught me that love is about timing. Thank you for waiting. Life lesson. Minsan, ang unang taong minahal mo, hindi para mahalin ka pabalik. Siya ang para sa unang tama na pero di tinuloy. Siya ang nagturo kung paano tumahimik kahit sumisigaw na ang damdamin. At kahit hindi naging kami, siya pa rin ang dahilan kung bakit natuto akong magmahal ng buo, kahit hindi naging akin. Diary. 5 taon na ang lumipas mula nang huli ko siyang makita. Graduate na ako. May trabaho na sa city. Tila ba normal na ang lahat? Pero hindi ko maitatangging minsan, naghahanap pa rin ang puso ko ng sagot. Hanggang isang gabi, habang nagkakape ako, tumunog ang phone ko. Messenger notification. Mula sa hindi inaasahan, Sir Luis. Ang mensahe, Sir Luis, Hi, I saw one of your essays published. Ang galing mo pa rin magsulat. I'm proud of you. Ako, Sir, grabe, ikaw pa talaga nag-message. Long time, how are you? At doon na nagsimula ang isang gabing puno ng mga tanong at sagot. Nung time na yon, alam kong alam mo. Oo, sir, ramdam ko. Pero wala akong lakas ng loob. Ako rin, guro mo ako. Hindi ko pwedeng paliwalain yon. At sa huling bahagi ng usapan. Pero ngayon, wala na akong estudyanteng kailangang protektahan. At ikaw, isa ng ganap na babae, malaya na tayo. Nagkita kami. Sa isang tahimik na coffee shop, walang dala kundi alaala. Ngiting may konting kaba at pusong hindi na bata, pero hindi ring nakalimot. Wala siyang dala, wala akong inaasahan. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, ramdam kong hindi siya umalis sa puso ko. Ang tanong na di na bawal, Luis, hindi ko na siya tinawag na sir. Kung nagkita tayo ngayon, hindi bilang teacher at student, may chance ba? Mumiti siya. Yung ngiti niyang hindi ko malilimutan. Hindi ko na kailangan ng chance. Kasi simula pa lang, ikaw na yon. Hinihintay ko lang na dumating tayo sa tamang panahon. Life lesson. Hindi lahat ng hindi pwede noon ay habang buhay ng bawal. May mga damdamin na kailangang patunayan ng panahon. May mga puso na kailangang maghintay para sa tamang pagkakataon. At minsan, ang pagmamahal na hindi itinuloy noon
ay siyang pagmamahal na mas pinili ngayon.